Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Katya Bagtas para sa Isip Isak. Matapos ang ilang buwang pangangampanya at paghahanda ng mga kandidato, ng COMELEC, iba't ibang ahensya at organisasyon, pati na rin ang kabi-kabilang voters education at pangangampanya ng mga volunteers mula sa iba't ibang grupo, 4 na araw na lamang po ay boboto na naman tayo. This is the moment of truth. Natuto na nga ba tayo? At matalino na nga ba ang mga botanteng Pilipino ngayon? Bago tayo magsimula, tatanungin ko po muna kayo, nakahanda na po ba ang listahan ng mga iboboto po ninyo? Napag-isipan niyo na po ba kung kaninong mga kandidato ninyo ibibigay ang inyong matamis na oo? Kinilala niyo na po ba, sinuri at pinag-aralan ang kung sino sila at ang kanilang mga plataporma at ang kanilang mga isinusulong para sa ikabubuti ng ating bansa? Ngayong gabi, napakapalad po natin na masamahan tayo ni Father Albert Alejo o Paring Bert sa karamihan para pag-isipan ng mabuti kung paano tayo dapat mamili ng mga kandidato. Paano nga ba kung nabubuhay si Jesus ngayon? Paano siya pipili ng mga kandidato ngayon? Muli, kasama natin na mag-iisip at magsusuri ngayong gabi si Paring Bert mula pa po sa Roma. Siya ay nasa Rome po ngayon. Si Paring Bert ay isang Filipino Jesuit priest, isang theologian at isang anthropologist. Siya rin po ay nagtuturo sa Faculty of Social Sciences ng Pontifical Gregorian University sa Roma. Si Paring Bert ay isa rin pong makata at nakapaglimbag na ng ilang lathalain tulad ng tao po, tuloy isang landas ng pag-unawa sa loob ng tao at nabighani mga saling tula ng kapwa nilikha. Whistleblower din po si Paring Bert, umaawit siya sa pagsipol, kaya parang pang Pilipinas Got Talent. So, Paring Bert, magandang gabi po. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. Maraming salamat. Alam ko, dami yung mga kakilala, maraming guest. Ba? Nasingit ninyo ako. Opo, ito po ay isang pribilehiyo. Paring Bert, ang unang katanungan ko po, no, dahil nga ngayong linggo ay magsisimula ang conclave. Kamusta naman po sa Roma ngayong sa paghahanda ng paghahanap, no, ng bagong Santo Papa? Parang election din po ba ito? At paano po pinipili yung susunod po na Santo Papa? Um, Dahil lalo na ngayon, nagkasabay pa yung election sa Pilipinas at saka election ng Papa, na madalas nakukumpara na para bang merong kandidato, sino kaya ang mananalo? Mga ganyan, ano? Ay, nako, baka matalo yung ating manok. Hindi ganun yun sa conclave. Conclave siguro parang, ano yan, mas malapit pa nga sa tribo, yung uupo sa pabilog na mga linya ng bato, ang mga elders, at magkukwentuhan, magkikilatisan. Dalawa yan, ano? Pag-uusapan, siguro pinag-usapan na nila noon pa, ano ang kalagayan ng mundo ngayon at sa mga susunod na taon? Ano yung mga tanda ng panahon na may binubulong ang Diyos na ito yung bigyan natin ng pansin? Pangalawa, given this kind of situation, what kind of leader could actually face that kind of situation? So, ano-ano ba yung sitwasyon ng lipunan, ng mundo? Ba hindi ganun kadali, ano? Sa Roma, ang laging ba ang greetings ay, "Tutto bene? Is everything okay?" Lagi ko sinasagot, "Non tutto." Sabi, bakit? Ang daming giyera sa iba't ibang parte ng mundo, maraming sakuna, maraming mga pagputok ng bulkan, baha, lindol, na malakasan, no? Ang hirap. Tapos, sa larangan ng kaisipan, malaking impluensya ng social media. Tapos meron pa tinatawag na artificial intelligence, na Mhm. gumagawa tayo ng mga robots. Tapos yung malaking hamon sa edukasyon. Dahil isang pindot mo lang, ang dami-dami ng pwedeng, ang dami-dami mo nang pwedeng malaman. Ano pa ang silbi ng mga teacher? Saan pa manggagaling ang otoridad ng mga magulang? Ang hirap, ang hirap. So, ito yung kinakaharap ng mga relihiyon sa panahon ngayon. Hindi lang ng Katoliko, ng lahat ng relihiyon. At sa Katoliko, dahil merong hierarchy, merong isang Santo Papa, hindi yung kanya-kanya lang. So, malaki talaga mabigat ang pasanin ng susunod na Santo Papa. Kaya hindi ito basta dinadaan sa paramihan ng boto sa mga kandidato. Ang kaibahan, wala ditong listahan ng mga partido. Mhm. Walang party list. Ano? Walang kandidato.
lahat ng pwedeng bumoto ay pwedeng maboto. Mhm. Mhm. Technically pa nga, pwede ring maboto kahit nawala dyan sa mga kardinal. Mhm. Pero siyempre sa panahon ngayon, imposible na yan. Mhm. Nung maliit pa yung Christendom, pwede pa. Mhm. Pero sa Salamat po, ngayon, Paring Bert. Mhm. lahat ng pwedeng bumoto ay pwede ring maboto. Mhm. So, So, magkakapaan sila. At siguro, last point na lang, ang pagboto nito, paunti ng paunti ang pagpipilian. So, hindi isang botohan lang, bibilangin mo, tapos na. Hindi. Yung unang round, siguro mga 20 ang lalabas na pangalan. Sa 20 na yon, palagi ko, uunti pa yan, mga 10 na lang. No? Pwede rin sumingit yung iba na hindi na boto nung una, pero palagi ko, ano yan, mga milagro yun. Hanggang sa mapili yung kaisa-isa. mhm. Kung siya Ito ganun mapipili, magkaiba po. tatanungin Opo, siya. Paring. Mhm. Tatanungin siya, tinatanggap mo ba? Pag hindi niya tinanggap, ulit na naman. Mhm. Mhm. Pero pag tinanggap niya, tatanungin na naman siya. Ano magiging pangalan mo? Kasi magpapalit ka ng pangalan. Hmm. Mhm. Salamat po, Paring Bert. And ano po, no, kumbaga, magkaibang magkaiba yung eleksyon ng Siyempre, Santo Papa at regular na eleksyon na nangyari sa mga bansa. Wala po siguro yung dirty politics, campaign period, no, walang gano'n, no? Kaya siguro, balik po tayo sa Pilipinas, no? Paano po ba dapat pumili ang ating mga ng ating mga iboboto sa darating na eleksyon? hmm. At siguro isunod ko na rin po, no, kasi si Pope Francis ay naglabas ng Fratelli Tutti noong 2020. Para po sa ating mga nanonood, ay paano po ba natin ito iintindihin, no? Ay itong nilalaman po ng Fratelli Tutti. At maaari din po ba itong maging gabay, no, sa pagpili ng ating mga kandidato? At siguro isunod ko na rin, no, bilang Katoliko, ano po yung mga pamantayan, no, batayan po ninyo sa pagpili po ng mga kandidato sa darating po na eleksyon? Nagulat naman ako. Buti binanggit mo yung Fratelli Tutti. Kasi yung Fratelli Tutti, hindi yan Tutti Frutti. Ang Mm. ibig sabihin ng Fratelli Tutti ay lahat magkakapatid. Magkakapatid lahat. Fratelli. Yan. Ngayon, yung Fratelli Tutti ay isang libro. Sayang nga, naiwan ko sa klase ko yung kopya ko dito ng Fratelli Tutti. Ang tawag ko dyan ay encyclical. Isang libro, hindi naman masyadong nipis, hindi masyadong makapal. Ang tawag ko dyan ay encyclical. Ibig sabihin ng encyclical, isang seryosong turo ng simbahang Katoliko. At meron tinatawag na Catholic Social Doctrine. Ito yung mga turo na nanggagaling sa Santo Papa bilang interpretasyon niya kung paano uunawain at isa sa buhay yung ebanghelyo sa mga iba't ibang panahon ayon sa mga nakakaharap na mga sitwasyon. Katulad halimbawa nung kay Pope Leo XIII, malakas noon ang Marxismo, labor movement. Sabi niya, mayroon ding turo ang simbahan tungkol sa dangal ng paggawa, dangal ng manggagawa, at kung paano isasaayos ang lipunan batay sa ebanghelyo na sinasabi na nagutom ako, pinakain mo ko. Di ba? O kaya si Jesus pinanganak bilang tao at sa 30 taon nasa kandili siya ng isang manggagawa, si San Jose. Si Jesus mismo ay naging isang manggagawa. May pagkakarpintero, may nagsisemento, mason, ganon. At kaya may dangal din ang manggagawa. Katunayan, ang Diyos mismo bilang manlilika ay isa ring manggagawa. Dahil hindi naman siya basta gumawa ng mundo, pinabayaan na niya. Pinagpapaguran pa rin kung paano i-maintain ito. So, mula doon sa dangal ng paggawa, doon sa Rerum Novarum, marami nang naging mga encyclical, katulad ng kay Pope John Paul II, Laborem Exercens, dangal ng pagtatrabaho, na isinalin ko sa Tagalog. Si Pope Francis, meron siyang Laudato Si, tungkol naman sa ekolohiya, at itong Fratelli Tutti, tungkol sa panlipunang pagkakaibigan, at huwag kalimutan, tungkol sa mabuting politika. Meron palang ganon. Siguro yung mga Katoliko narinig na yung spiritual works of mercy. Merong corporal works of mercy. Meron din siya tinatawag na political charity o political love o pwede mong sabihin political works of mercy. Parang ganun na sinasabi ni Pope Francis, konektado na to sa eleksyon, na wag nating isnabin ang politika. Nakakatulong ka kapag paisa-isa, patingi-tingi, tumutulong ka sa nangangailangan. Pero kapag inaayos mo ang lipunan, kasama na ang politika, ekonomiya, ekolohiya, mas marami ka pang matutulungan. Ang pagmamalasakit ay hindi lang dapat nasa damdamin, kundi dapat
epektibo. So hindi lang siya affective, love should also be effective. Ah, hindi lang yung gumandang pakiramdam mo dahil nakatulong ka sa isang mahirap, pero palpak pa rin ang buong lipunan. At yung sabi nga niya, ibig sabihin, mahalaga makialam ka sa proseso ng pagsasaayos ng lipunan at ang tawag diyan, politika. Ibig sabihin, kung tunay kang Kristiyano, dapat may pakialam ka sa politika. Kung tunay kang may malasakit, dapat you enter into politics. Wow. So, ayon po doon, no, holistic dapat, no? At kasama doon yung pagsasaayos, no, ng gobyerno, ng politika. So, balikan ko po yung tanong ko, paring Bert, no? Ano po yung mga, kumbaga, standards dapat, no? Na ayon po sa katuruan ng Catholic Church, na kung ako po ay boboto, ano ba dapat yung, kumbaga, nasa checklist ko? Ano yung mga dapat kunting ng katangian ng isang politiko na tumatakbo, sa aking bayan, no? Well, yung una-una sa yung pagkatao, no? Pagkatao niya. Mayroon siyang prinsipyo, mayroon siyang dangal, mayroon siyang nabubuhay siya ng marangal, sa hanap buhay hindi siya mandaraya. Sa kanyang ugnayan sa pamilya, hindi siya malupit. Hindi gano'n, ano? Nakakalungkot nga na kung ang tatay mo pumapatay ng sariling anak, hindi siya tunay na tatay, Mm. di ba? Kaya nalulungkot ako kapag pinapalakpakan at sinasamba yung tatay na pumapatay sa sariling anak, sa sariling mga anak. So, katangian, number one, marangal na pamumuhay. At makikita yan sa pagsasalita. Makikita yan sa mga pagpili ng mga pasya, mga pagpapasya. Yung pangalawa, bukod sa personal na katangian, ay yung professional na kakayahan. Eh kung janitor ka, dapat marunong ka maglinis, di ba? Marunong ka magtapa ng basura, marunong ka magpunas, marunong kang gumamit ng mga detergent, ng mga tamang uri ng basahan, di ba? Marunong ka rin tumingin sa oras. Ngayon, kapag papasok ka sa paglilingkod sa lipunan, dapat mayroon kang katugmang mga kakayahan. Kapag pumasok ka sa bureau, sa Commission and Audit, pangkaraniwan, ano ka, ah, dapat marunong ka mag-audit. Siguro CPA ka, ganyan, tapos ka ng economics, management, marunong kang mag-audit, marunong kang tumingin sa mga numero. Kung papasok ka sa Department of Health, malamang kakailanganin na meron kang health professional degrees. Kung doktor ka ba, nurse ka ba, o kaya uh, marunong kang tumingin ng mga pinansya, parmasyotika, dahil nasa Department of Health ka. Okay? Kung papasok ka sa batasan, sa Senado, dapat marunong kang bumasa man lang ng batas. Kung wala kang kakayahang bumasa man lang ng preamble ng Constitution, huwag ka ng kumandidato, parang awa mo na. Mm. Parang awa mo na. Huwag mo nang tuksuhin ang tao na iboto ka dahil alam na alam mo naman sa kaloob-looban mo, hindi ka para dyan. Mm. Kung gusto mong tumulong sa mga sports, halimbawa, pwede pumasok ka sa National Sports Commission. Kung gusto mo magaling ka mag-artista, edi pumasok ka sa Departamento ng Kultura na nagdi-develop ng mga pelikula. Pero yung paggawa ng batas, parang awa nyo na. No? Hindi ko naman sinasabi na ang paggawa ng batas ay para lang sa mga abogado. Dapat, meron ding hindi abogado dyan kasi puro debate yung ibang abogado. Pero dapat marunong ka man lang magsuri ng batas, marunong kang makinig sa mga advisor mong abogado, marunong kang makinig sa mga mamamayan. So, in other words, pwedeng mabait ka, marangal ka, hindi ka magnanakaw, pero bobo sa larangan, sa opisina na pinapasok mo. Di ba? Pwedeng magaling ka sa ibang bagay. O sa rescue operation, yung sa forest ranger, di doon ka. Itutugma natin ang kakayahan bukod pa sa katangian ng pagiging tao. Yung Mm. kasing mabait na na hindi mahusay, lulukuhin lang siya. Okay? Yung mahusay, magaling, pero hindi mapagkakatiwalaan ng mga prinsipyo, lulukuhin naman ng taong bayan. So pipili ka. Lulukuhin ka dahil masyado ka mabait pero hindi mo alam yung trabaho mo. O kaya manluloko ka dahil magaling ka pero hindi ka makatarungan. So dapat, ibig sabihin, ang dapat hanapin natin yung may dangal sa kanyang pagkatao at may kaalaman ayon sa posisyon na gusto niyang upuan. Ayun.
Salamat Kaya po, Pare. sana po, kung boboto tayo ng congressman, huwag yung para tayong bumoboto ng kapitan barangay. Kasi kapitan barangay o mayor, ibang gusto natin yung madaling lapitan, nagmumura din katulad natin, ganyan ano. Iba naman yung gawain ho ng congressman sa gawain ng barangay kapitan. Barangay kapitan, alam niya kung ilang imbornal ang nagbabara, kung ilang aso ang gumagala na hindi binabantayan ng may-ari. Ganyan yung kapitan, malinaw, malinaw. Pero paggawa ng batas, baka hindi na yan ang para sa kanya. Although yung ibang mga kapitan, baka pwedeng umasenso na, dahil marami na silang alam, pwede na silang pumunta sa Kongreso. Yung iba naman na magaling sa DEDA, planning, strategic planning, mga ganun, no? Eh, diyan ka na sa mga planning-planning. Huwag ka na magkunwari, nasa executive ka, na ganun, no? So, sana po, sa mga mamboboto, hindi ngayon at madaling hinga ng trophy o uniforme sa basketball o miniskirt ng news sa paliga, eh pwede na siya sa Kongreso. Baka naman hindi ho siya bagay doon sa Kongreso. Parang awa nyo na po. Yung pipiliin natin sa Senado at Kongreso, yung marunong humawak ng paggawa ng batas. Hmm. So, base po dun sa mga nabanggit niyo pong ano, no, standards, parang marami pong tumatakbo ngayon sa lokal man o sa national, yung hindi papasa doon sa mga nabanggit po ninyo, no. Pero maiba po ako, paring Bert, no. According po kasi sa 2023 census, tinataya pong merong 89 million Catholics, no, or 80% ng population natin sa Pilipinas ay Katoliko. Sa tingin niyo po ba ay may impact po yung pagiging predominantly Catholic nation po natin sa magiging output po ng eleksyon? Ngayon man o sa mga susunod pa pong eleksyon? Sa tingin niyo po? Sa ganito kasing sitwasyon na majority Katoliko, ang mga magkakaaway, magkakaribal sa eleksyon, pareho rin Katoliko eh. Mm. So, kung ang ibig sabihin ng epekto o influence ay yung sa mananalo, well, may epekto dahil matalo't manalo, marami dyan Katoliko pa rin. Okay? Mm. Sana nga dumami pa yung mga protestante, mga born again, at yung Iglesia ni Cristo, may sarili silang kampanya. No? Hindi sila nagpapabaya. At siguro, yung mga Muslim naman, medyo sa local. Doon sila pumapapel. Pero mas maganda sana mayroong senador na Muslim, no? Importante. In the same way na sana may Muslim din sa Supreme Court. Ngayon, pero kung ang ibig sabihin ay yung influence ba ng Katoliko sa kalidad Mm, ng yes. Mm. ng ating mga halalan, magmula sa paghahanda sa halalan, mismong halalan, at pagkatapos ng halalan. Sa ngayon, so aminin ko, sobrang laking ng pagkukulang namin Mm. sa Katoliko. Kasi ang madalas na programa ay voters education. Pero para sa akin, ang kailangan ho natin ay faith-based Mm. political formation. Hindi lang voters education. Dapat sana ang voters education, yung bang malapit na yung eleksyon, ang pag-uusapan na lang dyan, paano ba bumoto? Saan ba nakalista yung pangalan mo? Para hindi ka ma-disenfranchise, no? Pero pagka dyan mo hahabulin yung mga dapat na itinuro mo noon na ililista mo ano ba yung mga katangian ng mabuting kandidato, tapos lalo na kung sasabihin mo, huwag nyo iboto si ganito, iboto nyo ito mga ito, nagiging masyado ng partisan. Hindi na yan panahon na ngayon ka lang maghahabol sa pagtuturo ng mga katangian ng mabuting kandidato. Ang kailangan mo talaga, at paulit-ulit ko na itong sinasabi, at may contribution din naman sana ako, pero yung faith-based political education and formation. Ibig sabihin, huwag na natin hintayin yung panahon ng eleksyon. Bata pa, sa elementary, sa high school, sa college level, pati sa mga community programs, dapat paunti-unti, meron tayo diyang pagtuturo tungkol sa dangal ng tao, tungkol sa pakikipagkapwa, paggalang sa karapatan ng tao, paninindigan sa mga karapatan mo, at paggalang sa karapatan ng iba, individual man o tribo, pagsasaayos ng politika, ng ekonomiya, bakit ba may gobyerno? Bakit ba may hiwa-hiwalay na poder sa gobyerno? Ano ang katangian ng dapat humawak sa mga elective post? Ano ang katangian ng mga dapat maupo sa husgado at sa mga executive branches? Ito mga ganito, dapat itinuturo ito dahan-dahan at ipinapasok natin sa eskwelahan. Halimbawa, madalas, ang tinuturo natin ay values, moral values.
Pero, importante po, sa aking pananaw, ha, importante, i-connecta natin yung pagtuturo sa moral values patungo sa citizenship practices. Halimbawa, tinuturo natin, di ba, be honest. O, di ba, no? Honesty is the best policy. Yun ang tinuturo natin. Para sa akin, kulang yan. Dahil merong economics of honesty. Anong sabihin nun? Sa economics, merong supply, may demand. Supply, deliver the goods. Demand, you expect it and you demand it. And what about economics of honesty? Be honest means delivery. Supply of honesty. Dapat honest ka. Ano naman demand? Kung honest ako, dapat honest ka rin. Yun. Yun ang problema. Hindi na, tinuturo natin yung dapat honest tayo. Pero hindi natin tinuturo yung uusigin mo yung hindi honest. O kaya babantayan mo yung project ng Department of Public Works. O kaya kung may nakita kang anomalya, maging whistleblower ka. Hindi eh. Ang nangyayari, tinuturo natin, be honest even if others are not. Be honest even if others cannot and will not be honest. Sabi ko, hindi, that's not enough. You may be honest, but if you don't demand honesty from others, then the society is not good enough. Di ba? Para bang sinabi mo, paring Bert, yung kotse ko hindi bumubuga ng maitim na usok. Kaya I'm okay. Okay, you may be okay, but if the other cars are fuming, yung black fumes, then the society is not okay. Kung ang kotse mo malinis, hindi nagbubuga ng maitim na usok, okay ka. Pero paglabas mo ng kotse mo air condition, hihingahin mo pa rin, sisinghutin mo pa rin, iitim pa rin ng iyong baga ang usok ng ibang sasakyan na pinabayaan mo lang kasi ang gusto mo lang honest ka. Pero bali sa moral values, okay ka. Pero citizenship practice, kulang. Dahil hindi natin ina-apply ang pagtuturo ng moral values sa citizenship values and practices. So dapat ho, lagi nating i-connecta. Pag sinabi ng estudyante mo na gusto kong maging doktor balang araw, sabihin mo, alam mo, ayusin mo yan, pwede kang maging director, regional director ng Department of Health. At pwede mong ayusin ang mga ospital para ang mga tao hindi nagmamakaawa sa mga politician umagang-umaga pa at nagiging ano tuloy, nabebenta tuloy nila ang kanilang boto. So yung paglilingkod, pagmamalasakit na gusto kong manggamot, i-connecta natin sa gusto kong ayusin ang insurance system, ang referral system, ang free health consultancy. Importante na i-connecta natin yon sa practice. Halimbawa, mathematics. Tinuturo mo mathematics. Okay. So, baka naman po pwede, ma'am, introduce natin. O bukas, ang lesson natin, paano ba magbayad ng taxes? Tanungin niyo yung tatay niyo, yung nanay niyo, magkano kinikita niya, i-compute natin kung magkano taxes ang dapat niyang bayaran. Oo, di ba? No? Instead na voters education, na maganda naman po, no? Pero kung yung approach natin ay faith-based political education and formation, magiging holistic, no, yung approach, bata pa lang matuturuan na po nun. At sana po maisulong yan, no, maging Hindi lang at hindi lang yung huling-huli na, yung panahon mm, na ng eleksyon. Kinuha ko lang to, sabi mo, sana magamit, no? Sa totoo lang, meron na tayong mga manual eh. May mm, ginawa na kaming yung EHEM, Manual for Deepening Involvement in Combating Corruption. Manual na yan. May mga instructions na dyan. Tinigil lang yan panahon ng, saan po na kayo ano, no? makakakuha ng copies na ganyan? Halimbawa po may Dapat enrollment siguro tayo. i-reprint na lang ito. Tapos yung, alam mo yung EHEM, EHEM, nakikita ko yung ginagawa mo. Nasundan pa yan ng ehemplo. O yan o, Spirituality of Shared Integrity in Philippine Church and Society. Na merong isang chapter dito, Corruption in the Church. Mm, At meron ding how the schools are involved in training people in corruption and what we can do in the school formation. May mga suggestions na dito na very concrete pati sa mga student council election, yung mga ganyan, ano? Ang isa nga sa recommendation ko, total, sa eskwelahan, na ipasok na natin ang COMELEC, di ba? Di ba pag may student election, yes meron po. tayong commission on election, to make sure that the conduct of the student council election is correct and credible. Mm. Ngayon,
Ano kaya kung naipasok na rin lang natin yung COMELEC, pwede bang ipasok na rin natin ang COA, ang Commission on Audit, di ba? Mhm. Dahil ang mga student groups and organizations, bawat isa niyan may pera. Ano kaya kung hindi ka gagraduate kapag hindi tama yung auditing ng ano mo, ng pondo, kahit na maliit lang yung pondo ng student action o ng liturgical committee o yung newspaper, may pera, malaki man o maliit, kailangan ang mga estudyante matutong mag-alaga ng mga resibo. Pag may binili silang chalk, pag may binili silang papel o ink sa kanilang laptop o sa kanilang computer o printer, dapat sasabihin nila, o yung resibo. O nagmerienda tayo, nagmeeting tayo, yung resibo. Otherwise, hindi tayo graduate. Kailangan ituro natin, hindi lang yung honesty as a moral virtue, kundi honesty as taking care of receipts. Mhm. Di ba? Yes. Hindi yung may bibilin silang ano, may bibilin silang gamit sa kanilang student office, pero sasabihin, ay, hindi na kailangan resibo. Mhm. Kasi pag gumraduate sila at napunta na sila sa mga opisina at meron na itong auditor nagche-check nasaan yung mga resibo nyo. Ikaw naman, problema pa ba yun? Bakit? Hindi natin sila sinanay na magtago ng resibo. Ang sinabi lang natin ay honesty as a moral value. Ito yung sinasabi ko na kailangan i-connect natin ng moral values education Mhm. with Mhm. citizenship practices. Mhm. Yun. Salamat po, paring Bert. Maganda po yan, no? At again, if you are interested po dun sa mga nabanggit po ni paring Bert na mga libro or guide, no? Ano pong May information CD doon? rin yan. Ayun, CD, no? Opo. Baka po pwedeng makahingi po ng copy, no? Again, if you're interested po, pwede rin po kayo mag-comment so that we can also let you know how to connect and kasi possibly po ay kailangan pa mo i-reprint, no, yung mga libro. Pero salamat po dun, paring Bert. At maganda po, no, na meron naman palang resources, no, na available para po hindi lang sa mga institutions, even sa mga schools, no? Kung meron pong mga interesado po sa ating mga nanonood. Pero may iba po ako, no, paring Bert, para po sa aking susunod na question. Nabanggit niyo po kanina na nanggaling na no sa Santo Papa na kailangan kung ikaw ay Kristiyano dapat ay nangingialam ka no sa politika. Pero ang tanong ko po no, meron po bang limitasyon no yung simbahang Katoliko sa pakikialam no sa politika? At madalas po nating naririnig yung separation ng church and state. At yun po yung lagi nilang ibinabato, no? Pag yung simbahan ay nangingialam no sa politika. Ano po ang masasabi po ninyo dito, paring Bert? Diyan si Melba, no? Tapos marami na, paulit-ulit yung mga discussion natin dyan sa romance, mga ganyan, no? Gusto ko lang sabihin, una-una, ang simbahan, hindi lang yung mga pare. Madalas, pag sinasabing dapat ang simbahan hindi nakikialam sa politika, ang ibig sabihin nun, yung mga pare dapat hindi na ginahaluan ng politika ang kanilang mga humilya, mga ganyan, no? Dapat hindi nagmimisa dyan sa gilid ng kalsada, na may hawak na megaphone. Gusto ko lang linawin na ang simbahan ay ang sambayanan, komunidad, samahan, kapatiran ng lahat ng mga binyagan. So, ang simbahan hindi lang yung mga pare o mga madre o obispo, lahat ng mga binyagan ng komunidad na ito ay simbahan. Ibig sabihin, ah hindi pwedeng sabihin na ang simbahan dapat huwag makialam sa politika. Dahil, yung una-una yung mga laiko. Nandiyan yan sa opisina ng gobyerno, nasa opisina ng sports, ng media, may pakialam sa lipunan. Ngayon, siguro ang tanong, paano naman yung mga pare? Di ba dapat ang pag-uusapan puro spiritual? Dapat hindi makialam sa material. Ganon. Alam mo, sikat, no? Sikat. Halimbawa, may nilapit sa akin na patay. Father, pwede bang basbasan bago ilibing? Okay. Siyempre, napag-uusapan. Ano yung kinamatay? Nagkasakit ba? May cancer ba? Na-aksidente ba? Kung sabihin, pinatay. Pwede ko bang sabihin na, ano to, pinatay? Sandali ha, ayoko na malaman yan. Huwag mo na ikwento. Huwag mo na ikwento. Pero umiiyak eh. Father, ba't nangyari to? Wala namang kasalanan yung anak ko. Wala namang kasalanan yung mister ko. Pwede ba sabihin ng pari na ako, magbabasbas lang ako patay, kahit anong klaseng patay. Ayoko nang malaman kung pinatay o nahimatay. Aksidente ba o sinadyang patayin. Hindi pa pwede eh. Hindi pwedeng sabihin na wala akong pakialam kung pinatay ba siya o nahimatay o nagpakamatay. Hindi pwede eh. Pero kung pinatay yan,
may iba rin yung, ano, may iba rin yung tono ng pag-uumili ko. At saka kahit natapos na yung ritual, eh siyempre kausapin, paano magkakaroon ng katarungan? Hindi po pwede. Okay? Ngayon, maraming paraan ng pag-discuss dito. Pero, babalik tayo sa Biblia, sa pamamagitan ng Fratelli Tutti. No? Alam mo yung, ano, no, di ba? Kabisado mo naman yung parable of the Good Samaritan. Di ba? No? Mm. Di ba? Anong kwento ng Good Samaritan? merong, May merong pare. nagtanong kay Jesus. Mm. Oo. Anyway, sino ang aking kapwa? Tapos nagkwento si Jesus, merong isang taong binugbog at iniwan na halos patay na sa gilid ng daan. Nagdaan ng isang pari, pero umiiwas ng tingin. Tumuloy sa kanyang lakad. Bakit? Kasi meron pa siyang Zoom interview sa Isaac. Mm. Tapos dumaan naman si Kat. Nako, lumingon din sa kabila, umirap. Bakit? Kasi siya yung mag interview kay Paring Bert. Nagkanya-kanyang dahilan na. Mm. Pero merong isang tricycle driver, siya yung pumulot. Binigyan niya ng first aid, tapos dinala sa isang clinic. Di ba yun yung Good Samaritan story? Tinanong, o sino yung mabuting Samaritano doon? Eh yun yung tricycle driver na tumulong. Tama? Mhm. Tama, pero Tama po. kulang. Mm. Kulang, nakulang, nakulang, nakulang. Magmula nung bata ako, nahihinto doon ang kwento ng Good Samaritan. Pero kung itutuloy natin ang Good Samaritan story, ano bang ginawa ng tricycle driver? Nagbigay siya, nagpa-istorbo siya, nagbigay siya ng panahon ng first aid, pero dinala niya sa clinic. Kumatok siya at nagbukas naman yung innkeeper, yung in charge sa clinic. Nakita niyang duguan, pero tinanggap pa rin. Ang sabi ng tricycle, ito lang kita ko ngayon, babalik na lang ako sa sunod para sa kulang. Tinanggap pa rin. Kahit na parang walang ibabayad. At saka bugbog, baka mamaya yung bumugbog sa kanya, andiyan dyan lang sa gilid, baka tunasin siya sa loob. Ang laki ng responsibilidad nung tumanggap. Nung tinanggap niya, nilagay sa isang kwarto, inalagaan. Ngayon, so sino ang naging Good Samaritan? Madalas, ang tinuturo natin ay yung Good Samaritan individual. Pero meron palang Good Samaritan innkeeper. May Good Samaritan institution. Importante pala na merong institusyon. Importante na merong physical na tutuluyan. Ngayon, kapag nag-manager ka, nag-manage ka ng isang institution, ng isang clinic, ng isang ospital, aba, kailangan meron na tao sa front desk. Kailangan merong ambulansya. Ang ambulansya dapat may gulong. O di dapat merong pagawaan ng gulong. Ang ambulansya dapat may gasolina. Eh di dapat may gasolina sa gasoline station. Saan kukunin ng gasoline station ang gasolina? Ini-import pa yan sa Middle East. Dapat may diplomatic relation tayo doon sa Middle East. Ang ambulansya may driver, dapat sumuweldo. Dapat mayroong Department of Labor na nag-aasikaso sa karapatan sa tamang sahod ng mga manggagawa. Ang ambulansya, saan siya tatakbo kung walang kalsada? Di dapat nag-aasikaso din ang Department of Public Works and Transportation. Eh, yung clinic mo dapat may tubig. Saan kukunin yung tubig? Sa MWSS. Saan galing yung tubig ng MWSS? Sa ilog, sa mga bundok. Dapat inaasikaso rin yung kalagayan ng mga katutubo na nag-aalaga naman sa mga kagubatan dahil kung sirain mo yung kagubatan at mga kabundukan, wala kang makukuha ng mga tubig na maipapainom mo sa may sakit. Ibig sabihin, para sa epektibo, hindi lang apektibong pagmamalasakit. Kailangan mo ng mga institusyon at ang mga institusyon nabubuhay sa gitna ng mga batas, ng mga polisiya, ng mga istruktura, ng kultura, ng mga batas, ng mga taong dapat pinapasweldo. Ang lahat ng yan ay naggagaling sa mga batas na dinidesisyonan ng mga nasa politika. Kapag palpak lahat ng ito, bukas bumalik ka doon sa kalsada, makakapulot ka na naman ng may sakit. Susunod na araw, tatlo pa yung biktima. Sasabihin mo, hindi, sabihin ng tricycle driver, hindi ko na kaya yan. Mhm. Mhm. Kahit anong bait ko, kahit anong dasal ko, hindi ko na kaya yan. Kailangan ayusin natin ang buong lipunan. Kung talagang may malasakit ka, kailangan ayusin ang lipunan. Hindi yung para mawala ang kahirapan, patayin mo yung mahihirap. Mm. Amen. Yun po yung ano no, kumbaga pag sinabing love your neighbors, hindi lang yung
kumbaga sa salita. Pero tunay na sa gawa Hindi at lang din sa gawa. At hindi institutional. lang sa tingi-tinging paggawa ng Mm. malasakit. Hindi lang sa patingi-tinging kawang gawa. Kailangan ang pagsasayos ng buong lipunan. Mhm. Yun. Mhm. At yan ang nami-miss ng mga nagsasabing dapat ang simbahan ay hindi dapat nakikialam sa politika. Ang hindi nakikialam sa politika, manhid sa tunay na pangangailangan at tawag ng pagmamalasakit na epektibo. Ang gusto lang ay masaya ako na nakatulong ako sa isang tao. Tama yan. Sinasabi ni Pope Francis sa Fratelli Tutti, ang patingi-tingi personal, mukha sa mukhang pagtulong ay maganda pero Tama. temporary lang. Mhm. Kulang yan. Mhm. Kailangan mong isaayos ang buong lipunan para hindi na paulit-ulit kang manghingi ng mamamalimos para sa mga namamalimos. Mhm. Amen. Maraming salamat po, Pastor Paring Bert, no? At kung kayo po ay agree, no, sa mga sinabi po at binahagi ni Paring Bert, comment niyo po dito sa ating Facebook Live, no? At ibahagi din po ang inyo pong mga opinion. Pero maiba po ako, no, Paring Bert. Mabilisang sagot po. Pagdating po sa block voting, no? Ito po ay isang paraan upang sabihin natin makialam, no, ang simbahan sa politika. Agree po ba kayo dito? At bakit po ang Catholic Church ay hindi, kumbaga, nagba-block voting kumpara po sa ibang mga simbahan? Una-una, hindi nga tama yung block voting kasi nga itutugma mo yung tao, yung kandidato, doon sa posisyon. Hmm. Ngayon, kung ang isang grupo ng mga kandidato ay puro magkakamag-anak lang, lahat ba sila talagang karapat-dapat? Kung yung tatay mahusay na mayor, yung anak ba na basagulero o bulak-bulero, bagay rin ba siyang vice mayor? Hindi dapat na yung block voting kasi bawat isang tao may sariling kakayahan eh. Mhm. Oo. Ngayon, pangalawa, lalo na sa Catholic Church, ang problema nga paano ka magba-block voting, eh yung tatlong partido, puro Katoliko yung majority na, na kandidato. So hindi mo pwede. Alam ngayon sa presidente. Eh kung limang kandidato ng presidente, apat ang Katoliko, isa yung hindi Katoliko. Anong ibig sabihin ng block voting doon? Mahirap. Mhm. Oo. Ngayon, ang problema natin hindi yung masyado yung block voting na yan, kundi yung wala tayong matinong mga partido. Dapat kasi yung mga partido ang bumubuo ng mga linya ng slate na matitino at Mhm. pinaghahandaan ng eleksyon. Hindi yung para bang pag malapit na eleksyon, nagugulat pa, ay may eleksyon nga pala. Alam mo, ang naghahanda dyan ay yung mga political dynasties, Mhm. Mhm. hindi political parties. Ang mga political parties, hindi nagre-recruit. Buti pa ngayon mga basketball teams, ah, kahit kompleto yung basketball team sa college, may mga headhunters pupunta sa iba-ibang high school, tinitignan sino yung mga magagaling sa high school, tapos inaalok ng scholarship. Mhm. Eh, yung Mhm. mga political parties, hindi nagre-recruit ng mga matitunong mga young leaders. Sino ang naghahanda dyan? Yung mga political dynasty. O itong anak na to. Eh, papakilala ko na to sa mga constituents ko para sa susunod, alam na nila kung sino iboboto. Mhm. So, talagang napakarami pa nating dapat gawin. Ngayon, ah, hindi ko alam kung itatanong mo yun, pero paano kung nagkamali tayo ng pagboto? Yun. Na ang naupo ay mga korap, mga sinto-sinto, meron din turo ang Fratelli Tutti dyan. Ano po ang turo Kung ang mga sa korap daw, fraternity? kung ang mga korap ay palpak. Kung tinanong lang pagkasulat yun, sigurado meron salitang palpak. Inefficient eh. Yan. Corrupt, palpak, o marahas. Anong gagawin dyan? Dapat daw, alisin sila sa pwesto. Kung hanggat kaya natin. Bakit? I-impeach, kumbaga. Kasi, kasi kung mahal mo yung oppressor, sabi ni Pope Francis, kailangan magmahal tayo, pati sa mga makasalanan. Tama yon. Dahil tinuturo ni Jesus magpatawad. Kailangan mahalin mo ang kahit na masamang tao. Pero paano mo mamamahalin ang isang pinuno ng gobyerno na korap o marahas o mapatay? Sabi, dapat tanggalin mo siya. Bakit? Kung mahal mo siya, hindi mo siya papayagang patuloy na sirain ang kanyang sarili at patuloy na sirain din ang kanyang mga pinaglilingkuran. Mhm. Parang ganito yun eh. Kung halimbawa yung anak mo, nakita mo may hawak na kutsilyo, 7 years old, may hawak na kutsilyo, baka masugatan niya sarili niya, masugatan din yung mga kalaro niya. Siyempre, gagawa ka ng paraan, lalansihin mo pa ng konti,
hanggang makuha mo yung kutsilyo. Bakit? Dahil hindi niya alam kung paano gumamit ng kutsilyo na makakasakit sa kanya at sa ibang tao. Except yung mga trained na mga bata sa mga magsasaka, no? So, kung hindi niya alam kung paano gumamit ng kapangyarihan, dapat alisin mo sa kanya. Sapagkat sisirain niya ang kanyang sarili, sisirain din niya ang sabayanan. Kung mahal mo siya. Kung hindi mo siya mahal, kaya si Oda, bahala siya. So, sinasabi ng sa Fratelli Tutti na dapat you have to strip them of the power that they do not know how to use in a Christian way. Oo. So, and at sinasabi niya, paano naman yung pagpapatawad? Well, ang pagpapatawad hindi inihiwalay sa pagganap ng katarungan. Sabi niya, kung ako sinaktan at nilapastangan ang dangal ng pagkatao ko nang galing sa Diyos bilang biyaya niya sa akin, hindi kailangan alagaan ko to dahil biyaya ito ng Panginoon sa akin. Dapat sinutin ko to talagang pag-ingatan ko. Kapag inaagaw itong dangal ko, inaagaw ni Yura ka ng ibang tao, may karapatan ako, hindi lang karapatan, katungkulan na pangalagaan ang dangal na ito. Dapat hindi ko payagan ang isang tao na patuloy na yurakan ang dangal ko na binigay sa akin bilang biyaya ng Diyos. Kumbaga, binigyan kita ng regalo, itinapon mo lang o pinaagaw mo lang sa iba. Masasaktan ako na, inilaan ko talaga to para sa iyo eh. Di ba? No? Ngayon, sinasabi din sa Fratelli Tutti, kung ako yung sinaktan, wala kang karapatan na sabihin mo sa akin na just move on. Wala kang, Panganiban po no, ng mga hindi katoliko. tama. May hindi tama na ako yung nasaktan, ako yung nilait, ako yung inapi, tapos sasabihin mo ako na dapat magpatawad ka na lang. Ano? Dahil iniinsulto mo yung pagkatao ko na meron bilang dangal, may dangal, karapatan ko rin humanap ng katarungan. So, anti dyan, malinaw na malinaw yun sa turo ng sa Fratelli. We Oo. invite our viewers po, no? I'm sure it is available online or you can probably It download is it po. available online. Is it Meron din available namang in English po? may Tagalog translation na yan. Ang nag-translate si Leo Ocampo. Mhm. Ako, ang tinranslate ko, laborem exercens tungkol sa labor. Mhm. Hmm. Ayan. So maganda po na tingnan natin no, yung Tagalog translation ng Fratelli Tutti. Paring Bert, may iba po ako no. Pagdating naman po sa endorsing yung mga candidates po from the standpoint of the Catholic Church, what is good and what is bad about endorsing candidates? Kasi meron po tayong mga nakikita no na mga halimbawa po si Brother Mike Velarde no ng El Shaddai, leader ng El Shaddai, ay nakita natin na in-endorse niya si Camille Villar at si Francis Tolentino. Sang-ayon po ba kayo dito sa ganitong endorsement? Ano po ang masasabi niyo no sa pag-endorse halimbawa ng isang Catholic leader? Alam ko kay Mike Velarde kasi kumbaga laiko siya, no? Na Mhm. pwede naman siya mag-partisan politics. Ito na yan, pati nga si Kibuloy, kandidato, di ba? Leader siya ng simbahan. Si si Mike Velarde, kung kandidato rin siya, pwede naman yun. Dahil hindi naman siya, ano pare. Si Brother Eddie Villanueva ay kumandidato rin. Sa punto de vista ng Katoliko, bahala sila doon. May karapatan sila doon. No? Although, siyempre, mahirap din yun dahil may sarili ring discernment yung mga miyembro nila. Pwede naman sabihin nila na malaya kayong bumoto, pero kung tatanungin niyo ako, ito yung aking napipili. Pwede rin ganun. So, nakaka-impluensya siya, pero hindi namimilit. Mhm. Mhm. Ngayon, yung sa kaparian, dalawang klase yan, yung pag-endorso at saka yung mismong tatakbo. Yung pag-endorso ng mga kandidato, ako, medyo nasa alanganin din ako dahil yung iba, halimbawa sila Heidi Mendoza, gusto ko yung mga kandidato na yan, no? At nakasama ko yan si Heidi sa Senado. Ay, hindi, sa anti-corruption movement, sa EHEM. At katunayan, itong sa CD, tagal na to, pinifeature ko si Heidi Mendoza noon pa, at si Jesse Robredo. Siguro, una-una, kung ako pare, dapat hindi ako miyembro ng mga political parties. Oh. Bakit anong prinsipyo no? Na mapagkaisa kami. Dapat ganun, ano? Ngayon, yung pag-endorso, medyo sensitive kung halimbawa, presidente. Kasi isa lang yung pipiliin ng presidente eh. So pag in-endorso ko tong isa, kinakalaban ko na yung iba. Pero Mhm. kung halimbawa sa senador, yung sabihin ko, singit nyo naman itong isang kandidato o dalawa. Total, 12 naman yan. Hindi ibig sabihin na kinakalaban ko na yung iba, di ba?
Oo. So, tingin ko, in practice, magpaparamdam. Halimbawa, maglabas ako ng picture na magkasama kami ng kandidatong ito, pwede na rin siguro yun. Hmm. Paring Bert, if you don't mind po, meron na po ba kayong mga napiling kandidato at maaari po ba naming malaman kung sino po yun? At kung boboto Hindi. po ba kayo dun Kasi sa Roma? bilang mamamayan, meron din akong pinipili. Nakalista sa, nabanggit ko na yun si Heidi Mendoza, hindi pa siya ganong kilala, pero itataya ko buhay ko na matinong kandidato yan, karapat dapat siyang maging senador at higit siyang makabuluhang kandidato kaysa sa napakarami pang ibang kandidato dyan. Okay? Ah, Maraming maganda rin yung record ng ibang mga kandidato. Halimbawa si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan sa agrikultura, si Bam sa edukasyon. Ah, Medyo namimiss ko lang sila kapag tapos na yung eleksyon, no? Si Luke Espiritu, pinag-aralan ko yung kanyang mga pananalita, nakausap ko na rin siya. Ah, at para sa akin, kandidato rin siya na matino at gusto kong ipalaganap ang pagkilala, pagpupugay kay Senator Luke Espiritu. At si Sani Matula, pangalawang attempt na niya to, leader ng mga manggagawa. Nung binubuo namin yung isang bayan, ay inimbitahan ko siyang sumama bilang convener. Uh, Leader siya ng federasyon ng mga nagkakaisang manggagawa. At dakilang tao yan. Matalino, mabilis gumawa ng parang yung puso niya nasa tamang lugar. At abogado yan, leader manggagawa. At okay yan. Francis Francis Castro, Brosas, lumitaw yan sa mga investigation at magaling yung kanilang performance. Oh. Pagdating naman po sa party, Yung meron po kayong sa party list, Paring Bert. so, sa party list, una-una, siyempre, namimili, ang problema sa party list, yan nga, isa lang. Oo nga po. Pipiliin mo dyan. Ah, Ako, at siguro maintindihan din naman ng ibang mga kaibigan, na doon ako sa mamamayang liberal dahil ang number one nominee dyan ay si Laila de Lima. Oo. Mm. Na malaki ang ginawa niyang pagsasakripisyo alang sa bayan. Mm. At ako, sabi ko nga, itataya ko rin yung buhay ko dyan sa ganyang, sa paninindigan. Na, Mm. na ito yung isang tao na may paninindigan, nag-alay ng kanyang lakas at talino, at matalino talaga siya, at matapang, nasa tuwid na daan, hindi perpekto, siyempre, pero ay, harap-harapan sa mundo, ay sasabihin ko, siya na yung pipiliin. Pero yung iba ay okay din, sila Chel no? At sa Magdalo. Importante rin yung na magkaroon ng tinig na galing sa Magdalo, na sa hanay ni Senator Trillanes o Mayor. Sana maging mayor din si Trillanes sa Caloocan. No? Ayan. Salamat po, Paring Si Bert. Lenny Sanaga. Paalala lang po, hindi po yan official endorsement ha. Ni Paring Bert yan po ay hiningi lang natin no, Sa yung akin to, hindi ito sa isa. I'm sure meron pa kayong iba. Tinanong ako, ah, di nagkaroon ako ng pagkakataon. Paki-splice na lang ito. okay lang po yan, paring Bert. Sige po, I think we are down to the last two questions, no? Bilang nasa Roma po kayo at probably ay medyo nakakapag-reflect po kayo, no? Kung napabuhay po si Pope Francis, no? Ano kaya yung masasabi niya sa election sa Pilipinas? Alam naman po natin, no, na malapit sa puso ni Pope Francis ang Pilipinas. Sa tingin niyo po, ano po ang kanyang yan, opinion o masasabi sa nangyayari po sa ating bansa in general? Ay, malulungkot siya. Malulungkot siya. Kung magkakausap kami, ibabahagi ko sa kanya na yung lungkot na to hindi basta personal lang. Mm. Na napunta ako sa Japan, doon sa Asia Leadership Fellow Program, at sumingit ako na makipag-usap. May mga lay missionaries Filipino lay missionaries sa Japan. Sabi ko, kumusta kayo? Mabuti naman, Father. Kaya lang mabigat yung tanong ng mga Hapon. Ano yung tanong ng mga Hapon? Sabi nila, gusto niyo ba talaga kami maging Kristiyano? Oo, sana. Bakit? Para matutunan yung pagmamahal, pagmamalasakit ng Diyos, etc. Sabi nila, eh, kung naging Kristiyano kayo at puno ng pagmamalasakit, bakit ang dami-daming mahirap? Kasi kami mga Hapon, paborito namin pasyalan yung Pilipinas. Kaya lang, magandang na yung mga lugar, pero nakita namin maraming mahirap. Tapos balita-balita yung mga corruption. Ibig sabihin, mahirap gampanan yung ating missionary and pastoral ministry sa mga kapit
bayang bansa sa Asia kung wala tayong masyadong maipakita na maganda at na kristyanong pamumuhay at kristyanong pamamalakad. Oo. Bakit yung iba na hindi nangangalandakan na kristyanong bansa sila, eh, libre yung pagpapagamot. Katulad dito, kaya yung ibang mga Pilipino nagtsatsaga na dito na tumatanda kasi natatakot sila pag umuwi sila, pag nagkasakit, hindi libre yung pagpapa-ospital. Eh dito, libre yung ospital. Kahit na may operasyon pa. Eh bakit doon sa ibang bansa rin, sa Japan, mas maganda yung social welfare package. Yun ang sinasabi ko na napaka-religious natin. Dami natin yung mga ritual. Ang ganda ng mga kanta natin, liturgical songs. Pero bakit hindi napupunta sa a political reordering of society according to Christian principles? So kung siguro sasabihin ni Pope Francis, sana hindi lang hanggang relief goods pag kami binaha ang inyong Christianity. Sana hindi lang hanggang food packs Mm. para sa mga refugees, sa mga biktima ng dahas. At sana asikasuhin din niyo yung mga biktima ng mga iba't ibang uri ng pandarahas. Sana wala ng korupsyon. Katunayan, nung dumalaw si Pope Francis sa Pilipinas para puntahan yung sa mga biktima ng Yolanda, ang una niyang speech sa Malacanang, ano yung una niyang topic? Sabi niya, stop corruption in all its forms. Sabi niya, combat corruption in all its forms, in in all levels, and in all sectors. At ang pakiramdam ko, ibig sabihin niyan, pati corruption sa simbahan, pwede ba asikasuhin natin yan? So, ganon, no? So, yun ang sasabihin niya. At katunayan, sinabi niya yun. Yun ang unang Mm. niyang speech paglapag niya sa Pilipinas. Combat Siguro, corruption in all its forms. siguro ipapaalala niyo sa atin, no? Parang Bert, no? At yung sa sinabi niyo po kanina, no, yung kwento niyo po tungkol dun sa ministry sa Japan, no? Parang hindi natin nare-represent ng maayos si Jesus sa mundo bilang mga Kristiyano kung ganun yung nakikita ng ibang mga bansa. Nakakalungkot po, Nakakalu- no? Nakakalungkot yun. Nakakalungkot yun. Para Mm. bang sa Moriones Festival, ang bida doon yung pumuputol ng ulo eh. Hindi yung si Longhino na Mm. pinugutan ng ulo dahil sumaksi siya na buhay si Jesus. Ibang Sige kwento, po. ibang usapan na naman. Parang Bert, para po sa huling tanong po namin. At I think yan din po yung title, no, ng aming episode tonight. Kung si Jesus naman po ang nabubuhay sa panahong ito, let's say botante po siya sa Pilipinas, no? Ano kaya ang magiging batayan niya sa pagboto? At meron po kaya siyang mapipiling kandidato? Ang una-una, kung titignan natin, paano ba siya pumili ng mga disipulo niya? Hindi naman yung ano, sobrang taas ng quality ng requirement. So hindi naman siya ilusyonista, na idealist. Namumulot siya ng mga taong may potential na maging matino, hindi perfecto. So hindi totoo na ang ibaboto lang ni Jesus bilang botante ay perfecto. Hindi naman siguro siya naghanap ng perfecto. Nung dinampot niya si Peter, maya-maya matras na umurong, no? Yung mga disipulo niya mga pinili, mas naduwag pa nga eh. Ang mga kababaihan niyo matapang eh, no? So hindi naman siya umahanap ng perpektong-perpekto. Pero unang-una, umanap siya ng nakikita niya may potential ng pagbabago sa kalooban. Mm. Pangalawa, yung marunong makipagtrabaho bilang team. Mm. Kaya bumuo siya ng ano ng kumbaga koponan. Oo. At importante na handang mag-alay ng buhay, hindi handang pumatay. Hindi handang manlait. Oo. At palagay ko, hindi siya papalakpak. Hindi niya papalakpakan si Pilato sa paghugas ng kamay. Pinatawad niya yung sumibat sa kanya, pero hindi niya sinabi na ganyan ang gayahin. Mm. Katunayan, pinagsabihan pa nga niya yung mga mga hipokrito ng mga pariseyo. So, hindi siya naghanap ng perpekto, pero naniniwala siya kayang magbago ang tao. Mm. Hindi siya nawawala ng pag-asa sa tao na kinapatid niya. Pero hindi rin siya nangingimi na batikusin yung mga walang hiya. Mm. So, bahagi ng pagmamalasakit sa mga walang hiya ay tulungan silang magbago. Mm. At kung hindi sila magbago, at least alisin sila sa pwesto. Mm.
Salamat po, paring Bert. Marami po kaming natutunan mula po sa inyo ngayong gabi. Any last words po para po sa ating mga viewers? This is our last episode before the election. So this is a very critical episode po. Baka po meron kayong huling mensahe para po sa mga viewers natin na botante. Go into politics. Sabihan ko yung mga bata, sabi ko, if you can, you must go into politics. Because politics is ethics multiplied. And sabi nga, according to Pope Francis, sabi niya, alam ko, maraming politician ang palpak, corrupt, pero hindi tayo pwede mabuhay na walang politika. Kaya, ayusin natin ang politika. Ang katunayan, sabi niya, I pray to God for more politicians who are good at heart. Sabi niya. And sabi niya, once again, I call upon new people to consider politics as a vocation because politics as ethics multiplied. Politics, meaning political charity, is a platform for holiness. Pwede kang maging banal sa political na pagmamahal. Yun ang aking huling salita. Napakaganda po. Maraming salamat po, paring Bert, for blessing us this episode po. Maraming salamat po at mag-iingat po kayo dyan sa Roma at sana po makita po tayo dito sa Pilipinas. Kita tayo. Salamat po, paring Bert. At mga viewers, I hope you are still with us. Ngayon naman po ay pakinggan po natin ang editorial na hatid ni Dr. Melba Magay para sa ating saganang amin. Maraming pong salamat kay paring Bert sa pagbibigay po ng liwanag tungkol sa ano ang klase ng pagboto ang kailangan sa panahon ito. Binanggit po niya yung ating mga tinatawag na 3Ks, no? Yung character, yung kakayahan, at saka yung kanilang mga commitments. And binigyang pansin ng maigi yung katauhan o character. Dahil sa totoo lang, it is true na predictive ito ng papaano sila magbibehave once in office. Kasi pwedeng marami silang propaganda tungkol sa accomplishment nila, marami silang mga kunyari nagawa in previous official posts, gano'n. Pero hindi natin alam kung paano sila magbibehave when under pressure, halimbawa. At ito po ay napakalaga yung tinatawag na katauhan o karakter. Kasi doon mo mapipredict kung paano sila gagawa ng decision making when it is under pressure. Merong bribe, merong threat sa kanilang mga buhay o sa kanilang mga posisyon. So, mahalaga po na suriin natin sa pagboto natin sa ating May 12 na eleksyon na ang katauhan ng mga kandidato ay tunay na will pass yung test of endurance, integrity at iba pa. Ngayon naman po, binanggit din po yung competence, no? Yung kakayahan. Lalo na dahil tayo nahaharap sa pag-elect ng mga senators na kailangan mayroong legislative competence. Nabanggit nga niyan na maaaring ang competence ng mga tumatakbo ay pang barangay captain, ano? Madaling lapitan. Pero doon sa mga more complex na mga issues ng bansa, baka hindi sila pwede. Yung kanilang experience does not measure up doon sa mga demands ng legislation, halimbawa once nasa Senado. Mahalaga na siguro isipin natin na yung personality, while it is true na sa kultura natin, gusto natin ng mga personality, no? Whether they are celebrities o merong name recall. Mas gusto natin yung sana, yung kanilang competence will fit yung demands ng job. So, maganda na nailabas muli ito. And yung issue ng gifting, napaka-importante po. Kailangan po yung ano ba yung hinihingi ng job sa atin, ano, sa mga gifts ng mga tao. So, kailangan pong suriin ng maigi yung kanilang mga kakayahan. And sa scripture po, sinasabi na yung Spirit gives gifts, no? In 1 Corinthians 12. At ito pong manifestation of the Spirit sa mga tao
is really for the common good. Ibig sabihin, hindi po ito binigay para lang I will advance, no? Career-wise, etc. Ito'y binigay so that it will be for the common good. Yun po yung language sa 1 Corinthians 12 verse 7. So, mahalaga po yung kung ang ating mga gifting, ang ating mga kakayahan ay ayon doon sa gusto nating upuan ng mga posisyon. At tingnan ng maigi at suriin ng maigi kung yung mga tao na kakandidato ngayon ay sadyang bagay doon sa kanilang gustong upuan. Halimbawa, kung sila ay mga artista, at yun ang alam nila, yun ang experience nila, sana doon na lang sila sa pag-iartista. Hindi na po kasama doon sa very complex na demands ng legislating, mga laws, no? Kung ang kanilang competency at experience boxing, sana doon na lang po sa sports halimbawa. Huwag na doon sa mga masalimuot na mga issues na kailangang paglimian para magawa ng tunay yung mga legislation na kailangan. Ngayon naman po, doon sa issue ng bakit ang mga Katoliko, tinanong siya, no? Walang masyadong influence sa political behavior ng mga Katoliko. Meron bang kadahilanan ito? Ito ba ay dahil sa yung tinatawag na separation of church and state? O ito ba ay dahil sa walang masyadong katuruan tungkol sa na nanggagaling sa ating faith, no? Sa ating pananampalataya tungkol sa politika. Sa tingin ko po, bukod doon sa issue ng poverty, na kahit na po, kung kumakalamang isikmura, kahit ano namang kautusan ng meron galing sa simbahan, wala masyadong power yon, kundi kung ang mga tao ay talagang hirap, no? At gutom, walang power masyado yon. Pero siguro isipin din natin yung sinasabi na baka ang kailangan hindi lang voters education na nagmamadali tayo, nagkakarampot tayo ngayon na magkaroon ng mga voters education sa mga simbahan, sa mga komunidad. Whereas dapat siguro, yung sabi niya na kailangan ng faith-based na political education. Ito po na-realize na rin namin sa Isaac na walang maaaring makabago sa consciousness ng mga tao, kundi ang salita ng Diyos. Hindi yung social science lang, kasi merong usefulness yung social science. Malaman natin paano ginagawa ang mga laws, how governance works, yung ganyan, ano yung sistema. Pero mas mahalaga, ano yung katuruan ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa pagpili ng mga tao. And kailangan siguro nga itong political education na ito ay really mas faith-based at long-term. Hindi lamang pagkakailan ng pag-eleksyon at botohan, saka lang maglalagay ng voters education. Kaya siguro magandang hikayat ito sa mga church communities, whether evangelical or Catholic, na gumawa ng long-term na faith-based political education. In other words, ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? Tunay na interpretasyon halimbawa ng Romans 13. Anong sinasabi ng Diyos tungkol sa kailangan maging separate ang simbahan sa gobyerno? So ano yung para magkaroon tayo ng clarity, kailangan nating suriin ng maigi ang salita ng Diyos tungkol sa mga issues na to. Ano ba yung sinasabi na dapat wag makialam, no? Ang simbahan sa politika. In what way is that valid? In what way is that invalid? Ano? Dahil sa totoo lang, ang kaparian naman, tama nga si Paring Bert, yung kaparian at yung mga kapastoran, ang trabaho nila is really to empower God's people with God's word so that they become salt and light sa society. Hindi nila kailangan na sila mismo kakandidato or even mag-i-endorse. Yun po ang responsibilidad
ng mga laiko na tinatawag o tayo po ng mga karaniwang mananampalataya. So, dapat siguro maliwanag sa ating isip itong mga principles na ito na galing sa salita ng Diyos. At maganda po na mahikayat ang lahat ng simbahan na magkaroon ng very intentional, no, na political education based sa scripture mismo, hindi lang social science. Ngayon, yung pong issue ng pagka-holistic ng ating faith, no, nasabi rin po ito na yung ating mga personal moral values hindi na ta-translate, hindi na apply doon sa bigger social issues ng lipunan. Meron pong ganong gap, no? Hindi nakakonect yung ating personal piety, yung ating mga religious na principles doon sa larger context ng ating society. So, kaya magandang pakinggan uli yung sinabi ni Pope Francis, no, doon sa kanyang encyclical na ang politics is ethics multiplied. Maganda po yun eh. Yung politics daw, yung ating mga prinsipyo sa buhay natin bilang mga mamamayan, mga individuals, doon na nalalagay doon sa pagnilagay yan sa larger context ng society, na multiply yung goodness. No, it is ethics multiplied. So maganda na pakinggan natin ng maigi yun. In other words, yung moral values actually have an influence sa ating citizenship. Yung pag-aayos ng lipunan, na hindi lamang dapat ayusin yung buhay natin, ayusin din ang lipunan, responsibilidad din natin. Ito yung ibig sabihin ng holistic na pananaw sa ating pananampalataya. At ngayon naman po, siguro maganda rin na maisip yung tinatanong na bakit 80% ng bansang ito katoliko pero mukhang walang influence ang mga katoliko, yung hierarchy halimbawa ng simbahan. Well, first of all, from the Protestant or evangelical na point of view, hindi talaga pwede yung black voting kagaya na ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Panggitin na po natin, no? Na hindi po yun scriptural kasi sa scripture sinasabi na tayo, we appeal to the conscience of people. We commend ourselves to the conscience of men and women. Ibig sabihin, hindi dapat na pinipilit, no, yung mga kongregasyon. Bumoto kayo sa ganitong mga kandidato. Pabayaan ang mga mamayan at saka yung mga members ng religious congregation na suriin, no, magkaroon ng discernment at isipin anong sinasabi ng salita ng Diyos dito. Kaya nga sabi natin, what would Jesus do halimbawa? Paano siya boboto kung siya ay nabubuhay sa panahon ito? In other words, kailangan yung ganong discernment binibigay din natin sa ating mga miyembro. Hindi yung pinipilit sila na, ito, iboto mo. We allow people to have freedom of conscience. Yan from the evangelical Protestant point of view. Sa Catholics naman, sabi nga ni Paring Bert, yung pagiging kandidato o pag-endorso, pwedeng gawin niya ng laity. Pero hindi ng hierarchy, no, ng simbahan. At maganda na maliwanag yun sa mga isip natin. Tayo ng mga laiko, mga professionals na mayroong mga competencies in various areas, meron tayong responsibilidad na makialam at isaayos ang anumang field of expertise na nandoon tayo. Bawa kung kayo ay doktor sa mga ospital, no? Libreng gamot sana. At kayo ay Secretary of Health o kayo teacher, Secretary of Education. We must aim halimbawa dun sa tinatawag na spheres of influence sa society. Whether it's arts, media, education, politics, ganyan. Na nandoon tayo, present tayo doon
at we make a transforming influence doon sa mga areas na yon, sa mga institusyon na yon. Hindi po dapat na yung ating pananampalataya hanggang simbahan na lang, hanggang sa personal na lang natin na mga choices. Ang responsibilidad natin we should influence and impact, no? Ano man ang kinalalagyan natin na mga posisyon, ano man ang expertise na binigay sa atin. So, yung nung pumunta raw si Pope Francis dito, isang malaking advice, no? Na inuulit-ulit daw niya, ang unang-unang sinasabi niya. Sabi raw, corruption in all its forms should be fought. No? Kailangan harapin at i-confront yung corruption in all its forms. Alam po nyo, pag nagboto tayo, siguraduhin natin sana na yung iboboto natin ay hindi lang mukhang may malasakit, hindi lang mukhang parang tatay, no? Gaya ni Tatay Digong, hindi lang mukhang mga tao na madaling lapitan, yung mga ganyan, at magbibigay ng ayuda, kundi mga tao na alam natin hindi sila under pressure ng anumang form of bribery, anumang klase ng corruption. Dahil ito po ang number one na reason sa poverty ng Pilipinas, corruption. Kaya po yung si Santo Papa, sinabi nung nagpunta siya dito, we must fight corruption in all its forms. Sabi niya, combat corruption in all its forms. So, importante po na tayo ay mag-isip-isip sa pagboto natin sa itong May 12. Tayo po ba bumoboto sa mga tao na alam natin, sigurado tayo, na hindi po sila bibigay kapag sila ay nahaharap sa matinding temptation tungkol sa mga kaperahan, tungkol sa paggamit ng kanilang posisyon para lang sa anuman ang benefit na makukuha nila. So, nagbumanggit si Paring Bert ng kanyang mga kandidato, no? Kung siya ay tatanungin. Yung mga kandidato niya, mukhang talaga namang karapat dapat na iboto. Binanggit niya si Laila de Lima, si Kiko, si itong mga and I think, siguro yung mga leaders ng mga simbahan, panahon na upang we name names also. Hindi dahil sa we are partisan, kundi we name names dahil yung kongregasyon, yung ating mga mananampalataya are looking to us for discernment. Dahil leader ng simbahan So, importante na yung discernment na yon ay tunay na nagmumula sa salita ng Diyos. So, ganun lang po ang ating saganang amin sa gabing ito. Nawa, samahan kayo sa May 12 sa ating pagboto. Maraming salamat po, Doc Melba Magay, sa inyong synthesis. At maraming salamat din po sa lahat po ng mga viewers na sinamahan po kami ngayong gabi. Sana po ay nakatulong po itong episode na ito at kabilang na rin po yung mga previous episodes natin tungkol sa election upang magbigay ng gabay sa inyo sa pagpili ng tamang kandidato sa darating na May 12. At para po sa mga hindi nakaabot sa pagsisimula po ng ating episode, maaari nyo pa po itong balikan at even our previous episodes, maaari nyo pong itong tingnan sa Facebook page ng Isip-Isak at sa ating YouTube channel. Kung nakatulong po itong episode na ito sa inyo, huwag niyo pong kalimutan na ibahagi, i-share sa inyo pong mga kamag-anak, sa inyong mga kaibigan upang magkaroon din po sila ng gabay sa pagdedesisyon bago pumili ng kandidato sa darating na eleksyon. At paalala lang po mga viewers, kung ayaw po ninyo ang mga kandidatong bumoboto, hindi po kailangan punuin ang balota. Pwede ang kulang sa bilang pero hindi pwede ang sobra. Okay? So tatandaan niyo po yun, maaari niyo pong i-blanko ang bilog sa tabi ng pangalan, basta wag po itong lalagyan ng marka na X o kung ano pa man po. Shade lang po o you can leave it blank. Hindi bale, maglalabas po ang isip-isak ng gabay o paalala bago po ang eleksyon. So please stay tuned for that in our Facebook page. At meron din pong faith-based workbook na available po sa ISAC.
Ito po ay ginawa upang tulungan ang ating mga simbahan upang maging involved sa politika na base rin po no, sa katuruan ng Biblia. Maaari nyo pong i-message ang Isaac page o ang Isip Isak kung nais nyo pong magkaroon ng copy po ng ating faith-based workbook. Maaari nyo po itong gamitin sa simbahan. Kung kayo po ay Christian school o you have an organization, we are encouraging you to use this workbook po. So message lang po kami sa Isaac o sa Isip Isak Facebook page. At muli, ang boto po ninyo ay makapangyarihan. Again, ang boto po ninyo ay makapangyarihan. Huwag po itong ibebenta at proteksyonan nyo po ito. Gamitin po natin ito ng tama at iboto ang nararapat. Ang tandaan, ang boto mo ay hindi lamang para sa sarili mo. Ito ay boto mo para sa iyong anak, sa iyong pamilya, at para na rin po mabigyan ng boses ang mga nasa laylayan ng lipunan upang umunlad at muling bumangon ng ating bayan. Bumoto po ayon sa values at principles sa pinanghahawakan po ninyo. Muli po, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin at magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng Isip Isak. Maraming salamat po.